Sa unang pagkakataon sa makabagong digmaan sa himpapawid, isang F-35 ang nakapagpabagsak ng eroplanong may piloto. Matagal lang hinihintay ng mga defense analyst, weapons program managers, at air power strategist ang sandaling ito. Ipinapakita ng kung paano ito nangyari, kung bakit gumastos ang Estados Unidos ng higit $1 trillion sa eroplanong ito. Pag-uusapan natin yan, pati ang footage ng pagwasak, at kung ano ang ipinapakita nito tungkol sa dalawang eroplano. Linawin muna natin ang totoong nangyari nung umaga ng ika-4 ng Marso. Hindi ito naging dikit na laban sa anumang anggulo, pero maganda pa rin itong halimbawa ng hinaharap ng labanan sa himpapawid at kung paano ilang segundo lang ang kailangan para maging maayos ang lahat o magkamali tulad ng sa Iran. Kinumpirma ng Israel Defense Forces sa social media ang insidente na may isinalin na anunsyo na nagsasabing isang Adir F-35E ng Israeli Air Force ang nagpabagsak sa isang Iranian combat aircraft, ang Yak, 130 sa himpapawid ng Tehran. Tinawag ng IDF na ito ang unang beses sa mundo na napabagsak ang isang manned attack jet gamit ang F-35. Personal na binati ni Commander ng Air Force, Tom Abar, ang piloto ilang sandali matapos ang engkwentro. Nagbigay pa ng detalye tungkol sa operasyon ang commander ng Neva Team Air Base, na nakilala lang sa publiko bilang si Brigadier General D. Sinabi niyang maraming uri ng eroplanong Israeli ang ipinadala laban sa kalabang sasakyang panghimpapawid. Ngunit F-35 ay ang pinili para sa pagpapaputok. Simple lang ang dahilan. Dahil mabilis at eksaktong nakakapag-lock sa target ang advanced na sensor ng eroplano, bagay sa misyon ang mga long-range na missile nito. Ikinuwento ni Brigadier General D ang nangyari sa cockpit. Na-detect namin ito, tinutukan at pinaputukan. Walang masyadong komplikadong labanan sa ere dito. Walang dogfight o sagupaan sa himpapawid. Mabilis ang naging tugon na nagresulta sa makasaysayang pangyayari sa kalangitan ng Iran. Mahabang pag-iisip ang kailangan dahil mismong kawalan ng dogfight ang nagpapakita ng inaasahang anyo ng matagalang labanan sa pagitan ng Israel at Iran. Noong ika-5 ng Marso, inilabas ng Israeli Air Force ang cockpit footage na engkwentro na talaga namang kahanga-hanga. Ang video ay naitala gamit ang electro-optical targeting system ng F-35I, isang stealthy forward-looking infrared at targeting sensor na direktang isinama sa katawan ng eroplano. Hindi tulad ito ng mga optical system ng mas lumang henerasyon na nakakabit sa isang panlabas na pod. Ang makikita mo sa footage ay ang Yak-130 na malinaw na nakikita sa optical sights ng F-35. Ipinakita sa video na sinusubukan ng Iranianong piloto na magmaniobra para umatake. Ngunit tinawag ng mga defense analyst na desperado ang pag-iwas ng eroplano. Ang Yak-130, kahit may radar at panglaban na variant, ay pangunahing magaan na trainer at attack aircraft pa rin. Limitado lang ito sa malalapit na labanan. Sa dulo, wala ring saysay ang lahat ng pag-iwas. Nakuha na ng F-35 ang target at nasa loob na ito ng kill range, matagal bago pa man makapag-react ng maayos ang piloto ng Yak-130. Sa audio, maririnig ang piloto ng F-35 na nagsasabing, "Tapos na, bagsak ng target, magpapatuloy sa pag-atake." At mahalagang huling linyang yon. Ang F-35I ay hindi nasa isang misyon ng Air Patrol. Ayon sa Times of Israel, lumipad ang eroplanong Iranian mula Mirabad Airport sa Tehran at nagbanta sa mga eroplanong Israeli na nagsasagawa ng strike laban sa mga target ng rehimeng Iranian sa lungsod. Sa madaling salita, ang F-35 na bumaril sa Yak-130 ay nagpatuloy sa kanyang strike mission. Sabay nitong pinatay ang kalaban sa ere habang naka-combat sortie, inalis ang banta at nagpatuloy sa kilos. Iyan ay napapakita ng operational tempo na dinisenyo para kayanin ng F-35. May lumabas ding dagdag na bahagi ng video mula sa lupa sa social media. Ang di pa beripikadong footage ay tila nagpapakita ng bumagsak na eroplano ng Iran na nag-crash sa mabundok na lugar sa hilaga ng Tehran. Kasabay ng dalawang eject mula sa eroplano, natugma sa dalawang upuan ng Yak-130. Unang nagpakalat ng footage ang Iranian state media at mga telegram channel na konektado sa IRGC na sinasabing nagpapakita ng US F-15 na pinabagsak bago agad binura ang mga post. Nang nalaman nilang ang gumagsak na eroplano ay sarili nilang jet, naku po. Hindi pa opisyal na kinukumpirma ang missile na ginamit sa pagpapabagsak. Dahil sa layo ng dalawang eroplano ng paputukin ng missile,
Ilang analyst ang nagsabing AI-9 Short-Range Infrared Guided Missile ang ginamit. Kakaibang inkwentrong ito dahil ang A9 ay para sa visual range, habang ang F-35 ay dinisenyo para sa mga target lampas dito. Ipinapakita rin ito na kahit sa maikling distansya, mabilis at eksakto ang targeting systems ng F-35 na mag-lock, magpaputok at magkumpirma sa ilang sandali. Ngayon, tatalakay natin kung bakit ito mahalaga bukod sa balita. Ang F-35 program ay may mahirap na reputasyon sa publiko. Halos buong kasaysayan nito. Orihinal, itong idinisenyo bilang Joint Strike Fighter Project para palitan ang lumang sasakyang panghimpapawid ng Air Force, Navy at Marine Corps gamit ang iisang versatile na airframe. Isa itong konsepto na napatunayang napakakomplikado at napakamahal sa katuparan. Ang gastos ng programa ay $400 bilyong sa pagbili at aabot sa trilyon ang kabuuang gastos sa operasyon habang ginagamit ito. Matagal ding binatikos ang eroplanong ito bilang sobrang mahal, atrasado, at hindi gaanong mahusay sa malapit ang labanan na madalas pangarap ng mga mahilig sa lakas ng himpapawid. May punto ang ilang batikos. Hindi kayang lampasan ng F-35 ang F-16 sa rolling scissors sa mababang altitude dahil hindi ito para dito. Pero hindi yun ang tunay na layunin ng eroplanong ito. Ang insidente ng AC, 130 sa ibabaw ng Tehran, ang pinakamalino na halimbawa kung bakit mali ang tanong ng mga bumabatikos. Ang F-35 ay hindi para sa dogfight, kundi para hanapin, tukuyin at sirain ang banta bago sila makalaban. Ginawa ito para gumana sa mga lugar na may labanan sa himpapawid na hindi natutukoy ng radar ng kalaban, habang ang sarili nitong sensor ay nagbubuo ng buong larawan ng paligid. Ginawa ito para maunang pumutok mula sa napakalayang distansya nang hindi nalalaman ng kalabang piloto ang nangyari, hanggang sa huli na ang lahat. Napatunayan na ngayon ang pilosopyang yon sa aktual na labanan, sa mismong kabisera laban sa totoong kalabang eroplano. Ang piloto ng Israel na sangkot sa insidente ay tinukoy ng komando ng base bilang medyo junior sa ranggo. Mahalagang tandaan ito dahil pinapakita na hindi kinailangan ng isang veteranong ace na may particular na tactical na kasanayan para makapabagsak. Ginawa ng eroplano at mga sistema nito ang dapat gawin at isang junior pilot na may tamang training ang nagpatupad nito ng maayos. Kaya talakayin natin ng eksakto kung anong F-35 ay dahil sa mga espesipikasyon ng eroplanong ito, matatagpuan ang tunay na kwento. Ang F-35 Adir ay nakabase sa parehong pangunahing airframe ng F-35 ng US Air Force. Ngunit may isang mahalagang pagkakaiba. Inilagay ng Israel ang sarili nilang gawang electronic warfare modules kasabay ng standard na VAE systems, ANAS-Q, 239 na ginagamit ng lahat ng ibang F-35 operators. Classified ang dagdag na kakayahan sa electronic warfare at hindi ibinunyag ng Israel ang mga detalye. Ipinapakita ng pagpayag ng US na i-integrate ito ang tiwala at pagpapasadya na ibinigay sa Israel sa ilalim ng programa. Ang Adir ay may dala ring Python 5 infrared guided air-to-air missile ng Israel bukod pa sa mga karaniwang sandatang American spec. Gumagamit ito ng sariling logistics at mission software na iba sa global F-35 fleet. Sa antas ng propulsion, ang F-35I ay gumagamit ng isang Pratt & Whitney F-135 afterburning turbofan engine. Ang makinang iyon ay nakakalika ng halos 43,000 pounds ng thrust sa full afterburner. Ang dalawang makina ng Yak-130 ay kayang magbigay ng halos 11,000 pounds na thrust ng magkasama. Ang F-35 ay nakakagawa ng 4 na beses na mas maraming trabaho gamit ang isang pinagkukunan ng lakas. Pagdating sa bilis, ang F-35A ay may rating na Mach 1.6 na maglalagay dito sa kategoryang supersonic. Kapansin-pansin, ang eroplano ay may combat radius na mga 600 at 70 nautical miles. Dahil sa pag-develop ng Israel ng mas mahabang abot, kaya ng F-35 itamaan ang mga target sa Iran nang hindi na kailangan ng aerial refueling. Mas mahalaga na ngayon ang sensor package ng F-35 kaysa sa propulsion at airframe nito. Ang sentro ng sensor suite na yan ay ang ANAP-GA81 Active Electronically Scanned Array o ESA radar. Di tulad ng lumang mechanical na radar na kailangang igalaw ang antena para itutok ang beam, ang ESA ay gumagamit ng libu-libong transmit-receive modules para igiya ang beam ng elektroniko.
Ibig sabihin, kaya nitong agad magbago ng focus, sabay magsubaybay ng maraming target, at gumana sa aktibo at pasibong mode. Ayon sa sariling dokumentasyon ng Northrop Grumman, sa labanan sa ere, binibigyan ng APG-81 ang piloto ng kakayahang mag-detect, mag-track, mag-identify, at magpaputok sa maraming banta ng sasakyang panghimpapawid bago pa man mag-detect ng kalaban ang F-35. Ayon sa independiyenteng pagsusuri, natutukoy ng radar ang hanggang 23 target sa 100 milya sa loob ng 9 na segundo. Kaya rin itong gawin ang lahat ng ito habang sabay na nag-ground mapping, electronic attack, at radar imaging. Ang tunay na lakas ng radar na ito ay nasa kakayahan nitong gamitin sa mga sandata. Ang F-35A ay may mga sandata sa loob ng bay upang mapanatili ang mababang radar cross-section sa stealth mode. Sa configuration na yon, nagdadala ito ng 4 na AIM-100 at 20 na beyond visual range missiles sa loob. Ang AIM-100 at 20D na siyang pinakabagong variant ay may epektibong abot na humigit kumulang 100 milya. Gumagamit ito ng aktibong radar, homing, at paunang nabigasyon para ma-intercept ang target kahit sa matinding ECM na kapaligiran. Mas maganda, tuloy-tuloy na nagbibigay ng updated targeting data ang mga sensor ng F-35 sa missile habang nasa air ito. Kaya kahit magmanobra pa ang target pagkatapos ilunsad ang missile, ang guidance system ay nag-a-adjust agad-agad. Ang tuloy-tuloy na mid-course corrections ay nagpapataas ng tsansang tamaan ang nagmamanyobrang target sa mapanganib na lugar ng higit 75%. Ganito ang ibig sabihin kapag tinutukoy ng iba na ang F-35 ay parang long-range sniper. Kaya nitong tukoy ng target sa distansya, bago pa makita ng target ang F-35 sa radar, mapaputok ng misil na susunod sa target ng 100 milya at mapapatuloy sa paglipat. Ngayon, bukod sa radar at mga misil, may 2 pang sensor system ang F-35 na magkahiwalay ay kahanga-hanga. Ang una ay ang Distributed Aperture System na binubuo ng 6 na infrared camera na nakapaligid sa eroplano, nagbibigay ng pinagsamang 300 at 60 degree na tanawin ng paligid ng palapawid direkta sa helmet-mounted display ng piloto. Ibig sabihin, kayang makita ng piloto ng F-35 sa real-time ang ilalim o likod ng eroplano, pati ang sumusunod sa kanila. Ang pangalawa ay ang Electro-Optical Targeting System o EOTS, na siyang sensor na ginamit para makuha ang footage ng Yak 130. Dahil naka-integrate ito sa katawan ng eroplano, nababawasan ng radar cross-section nito. Sa pagitan ng radar, DAS at EOTS, ang piloto ng F-35 ay may access sa sensor suite na wala pang ibang production aircraft sa mundo ang makakatapat sa ngayon. Para maintindihan kung gaano ito kahanga-hanga, isipin mo kung saan nakapwesto ang F-35 kumpara sa mga eroplanong ipapadala laban dito sa labanan ng Israel at Iran. Ang sensor suite ng Yak 130 ay mas limitado kumpara sa isang 5th generation na fighter. Ibig sabihin, kaunti lang ang alam ng piloto sa posisyon ng F-35, kaya kailangan niya ng visual na contact o gabay mula sa ground controllers para subukang harangin ito. Laban sa isang eroplanong stealth at may halos 100 milyang kalamangan sa sensor, inilalagay nito ang piloto ng Yak 130 sa napakahirap na sitwasyon. Kahit paggamitin ng iba pang eroplano ng Iran tulad ng F-4 Phantom F-5 o MiG-29, napakalaki pa rin ng agwat. Partikular na ang MiG-29 na maaring ituring na pinaka-advanced na fighter ng Iran ay may mechanically scanned pulse Doppler radar na sa tiyura ay kayang makadetect ng mga target sa layong mga 50 hanggang 60 milya. Lookdown mode sa ilalim ng magagandang kondisyon. Ang ESA radar ng F-35 ay mas tumpak at umaabot higit pa sa layong yon at nagagawa ito ng hindi halos napapansin ng radar warning receivers ng MiG. Kahit laban sa mas modernong Su-35 na may dalang EBIS-E, Passive Electronically Scanned Array Radar na may theoretical na detection range na 240 milya. Dahil sa stealth at sensor fusion ng F-30, 5 posibleng hindi makita agad ng Su-35 sa radar ang target habang nakapagpakawala na ng tira ang F-35. Mukhang napakalaking bagay nito. Kaya nagsimulang magsagawa ang Israel ng simulation ng F-35E laban sa Su-35 bilang paghahanda sa posibilidad na matanggap ng Iran ang order nitong Su-35 na ibibigay ng Russia. Ipinapakita ng plano ng engkwentro kung gaano kaseryoso tingnan ng mga plano ng air power ng Israel at US ang 4th Generation Plus na kalaban kapag kaharap ang F-35.
Kung nais mo pang malaman ang paghahambing ng iba't ibang sasakyang panghimpapawid, mag-subscribe sa The Military Show. Nagpo-post kami ng regular na pagsusuri sa mga nanggunang militar at pinakamahusay na kagamitan. At dito na papasok ang posisyon ng Iran sa sigalot na ito. Dahil ang pagkakaiba ng mga eroplano sa Tehran noong ika-4 ng Marso ay hindi lang kwento ng isang jet. Ang Yak-130 ayon sa Warzone, ang pinaka-advanced na combat aircraft na kasalukuyang nasa operational inventory ng Iran. Iyan ang pinakamahalagang sinabi sa video na ito. Isang bansa na may 70 milyong tao, matagal lang bumubuo ng regional na estratehiyang militar. May proxy forces mula Yemen hanggang Lebanon, at ilang taon nang nagsisikap kumuha ng makabagong eroplano sa Russia. Ang pinakamaganda nilang nakuha ay isang trainer jet. Mas luma pa lahat ng iba ng Iran. Nakuha ang mga F-14 Tomcat mula sa Estados Unidos bago ang revolusyon noong 1900 at 79 at mga eroplanong inalista rin ng US Navy mahigit 20 taon nang nakalipas. Ang mga F-4 Phantom nito ay mula pa noong dekada 60. Ang mga MiG-29 nito ay nakuha lang sa kakaunting bilang at ngayon tumatanda na at naduluma. Ang pagbili ng Yak-130 at ang negosasyon para sa Su-35 ay pagtatangka ng Iran na mapuna ng agwat. Ang Rusya, pinakamalapit na kaalyado ng Iran na kayang magbigay ng makabagong eroplano, ay hindi nagawa o hindi nais maghatid sa mahalagang panahon. Nagbibigay ang Rusya ng kagamitang militar sa Iran sa ilalim ng kasunduang armas kapalit ng mga drone na lumitaw mula sa digmaan sa Ukraine. Nagpapadala ang Iran ng Shahed drone at ballistic missile sa Moscow, habang nagpapadala rin ng Moscow ng mga kagamitan pabalik, kabilang ang Yak-130. Ang mga Mi-28 attack helicopter ay magsimulang dumating sa Iran noong Enero. 2026 lamang. Ang hindi pa nilalabas na dokumento ng Russia mula sa 2025 ay tumutukoy sa kasunduang 48 Su-35 Flanker E-fighter na nagkakahalaga ng $6.5 bilyong na ang mga pag-deliver ay nakatakda umano mula 2026 hanggang 2028. Wala ang mga Su-35 nang sumiklab muli ang labanan noong 2026 at ayon sa ebidensya, hindi sila darating sa schedule na magbabago sa balanse ng kapangyarihan. Iyon ay dahil halos tuluyan ng gumagsak ang pag-export ng mga Russian na fighter jet. Nasira ng batas sa parusa noong 2017 ang tradisyonal na ugnayan sa mga kliyente, kaya kinansela ng Ehipto at Indonesia ang kanilang mga order ng Su-35. Natapos ng Tsina ang huling pagbili ng Russian fighter noong 2018 at mula noon ay lumipat sila sa sariling J-20 at J-35 na 5th generation programs. Ang lokal na produksyon ng fighter ng Rusya ay tinatayang umabot lamang sa 24 na eroplano sa buong 2024. Halos hindi nga ito sapat para mapalitan ang nawalang eroplano sa labanan sa Ukraine. Paano pa kaya ang magkaroon ng sobrang kapasidad para sa export? Sa halip, ang ilang Su-35 na sinasabing nakalaan para sa Iran ay mukhang inilipat na lang papuntang Algeria. Tandaan, hindi talaga iniiwan ng Russia ang Iran dahil ayon sa Carnegie Endowment for International Peace, patuloy na tumataas ang supply ng armas ng Russia sa Tehran. Pero kung ano lang ang kayang maibigay ng Russia sa loob ng panahon ng labanan ay malayo sa kung ano ang kailangan ng Iran para maging kompetitibo. Ang Yak-130 sa Tehran ay halos siya na lang ang natitirang kayang ipalipad ng Iran. Saan hahantong ang labanan? Ang geopolitikal na implikasyon ng engkwentro noong ika-4 ng Marso ay may dalawang posibleng resulta. Unang senaryo, pagpigil gamit ang kahihiyan. Nawala ng Iran ng pinakamakabagong jet sa isang engkwentrong malamang di namalayan ng piloto. Lahat ng susunod na misyon ng Iran gamit ang natitirang eroplano ay may parehong panganib na yon. Kung nawala ng eroplano, paliparan at depensa sa impapawid ng isang puwersa ng malawakan, makatuwiran ng ingatan na lang ang natitira. Kung hindi paliliparin ng Iran ang natitira nitong eroplano para mabuhay, isusuko na nito ang himpapawid at tatanggapin na lang ang anumang mangyari sa ere. Iyan ay isang posisyon ng matinding kahinaan sa militar. Ang ikalawang senaryo ay ang paglala dahil sa pagsuway. Hindi kaya nipakita ng rehimen ng Iran ang kahinaan sa sarili nitong mamamayan, Hezbollah, Houthi, o sa network ng mga proxy ng katapatan ay nakaasa sa imahe ng Iran bilang matatag na puwersa. Matapos ang 12 araw na digmaan laban sa Israel, noong Hunyo 2025 agad, pinabilis ng Tehran ang negosasyon sa armas sa Russia at China. Nilagdaan nito ang kasunduan sa Verber Manned Portable Air Defense Systems o MANPADS kasama ang Moscow. Nagumpisa ito ng usapan sa Beijing ukol sa CM-300
at 2 anti-ship missiles na supersonic at pwedeng banta sa US at kaalyadong barko sa Persian Gulf at Strait of Hormuz. Pero ang bansang hayagang nagpapakita ng paglaban habang malaki ang lugi sa militar ay maaaring palihim na mapilitang magpalipad ng mas maraming eroplano. Hindi nito kailangan magmukhang sumuko. Ibig sabihin, mas maraming yak 130 F-4 o MiG-29 ang papasok sa himpapawid kung saan nag-ooperate ang F-35. Halos tiyak na ang resulta ng mga engkwentrong iyon. Hindi pa tapos ang papel ng F-35A sa labang ito. May 48 Adir jets ang Israel, darating pang 2 ngayong taon. Para makumpleto ang order, at nag-order pa ng 25 jets noong 2024 para maging 75 ang kabuuang fleet. Isa ito sa pinakamalalaking fleet ng F-35, kaya ang Israel ang naging unang bansa na gumamit ng F-35 sa labanan mula nang unang gamitin ng eroplano noong 2018. Nariyan pang listahan ng iba pang tagumpay bukod sa naitalang air-to-air kill. Ang Israel ang responsable sa unang pagpapabagsak ng mga drone gamit ang F-35 noong 2021, pati na rin sa unang kumpirmadong paggamit ng F-35 sa beast mode, na nangangahulugang paglipad na may mabibigat na panlabas na armas kaysa sa stealth configuration. Bawat isa ay nagbigay ng combat data na tumutulong sa US at mga kaalyado na maunawaan kung paano gumagana ang F-35 sa totoong kondisyon. Sa hinaharap, ang F-35 ay kasalukuyang sumasailalim sa malaking upgrade. Ipinapatupad na ang Block 4 software at hardware package sa buong fleet. At kasama rito ang susunod na henerasyon ng AN/APG 85 ESA radar, isang sistema na inilarawan ng Northrop Grumman na nagbibigay ng 50% na pagtaas sa range kumpara sa napakalakas ng APG-81. Ang F-35 na bumaril siyak 130 ay isa na sa pinakamakapangyarihang production fighter sa buong mundo. Ngayon, ang mga eroplanong ginagawa ay dinadala sa mas mataas na antas. Ang aral sa nangyari sa Tehran ng Marso 4 ay hindi lang tungkol sa isang trainer at light attack aircraft na pinabagsak ng isang 5th generation stealth fighter. Tungkol ito sa epekto ng ilang dekadang pamumuhunan sa sensor fusion, stealth, at long-range precision engagement kapag kaharap ang kalabang hindi makasabay. Ang F-35 ay talagang ginawa para sa panahong ito at ngayon pa lang nagpapakita ng galing. Kaya maaari tayong umasa na magagandang bagay mula rito sa hinaharap. Kung gusto mong malaman kung gaano kahina ang kagamitan ng Iran, panoorin ang video na ito. Mag-subscribe sa The Military Show para hindi ma-miss ang susunod pa. Araw-araw kami nagpo-post ng mga video at detalyadong pagsusuri para updated ka sa mga bagong trend sa pandaigdigang militar at geopolitika.